gising is a blessing. So, nandito ako sa labas. Bago ako pumasok sa work, magpapakita muna ako sa inyo. Sabi ko nga, diba, kapag gusto may paraan. So, yung mga gusto magtanim, tapos, syempre mahal ang gulay ngayon dito sa Pinas. So, lahat naman mahal. So, dapat matuto tayo magtanim. So, ngayon, kapag walang space, dito kami, makikita mo, magtatanim. Kasi sayang pa rin yung kahit maliliit na espasyo ng lupa. Tapos alam naman natin na pwede naman taniman, nagawa natin ng paraan. So hindi ko pa sa inyo mapapakita yung yung hydroponic na ginagawa ko. So sobrang busy, pero kailangan may panahon pa rin tayo kung ano yung talagang gustong-gusto natin gawin, which is yun yung pagtatanim. So guys, pakita ko sa inyo kung ano na yung mga natanim namin dito sa harapan ng bahay. So yan guys, medyo may mga hayop na kumain dito sa isa, pero heto na, tignan nyo, namumulaklak na. Nandito lang to sa gilid ng kalsada. So ayan, thankful ako kasi ayan na, namumulaklak na yung mga tanim na talong. Talong at okra ulit. So, yan. Tapos kahapon, nagbago. Medyo madilim na. Natuwa lang ako kasi maliwanag dito kahapon. Kagabi pala pag-uwi. So, eto naman yung iba. Ayan, kamatis naman. So, still, nandito lang din to sa gilid ng kalsada sa harapan ng bahay. So, ayan. Kasi diba, tignan nyo yung bukid. Ang laki ng space, pero dito lang nakakapagtanim. Ayan, ano na yan, ayan o, may mga sibol na sila. Ayan. So, yan guys. I just want to share na kahit sa maliit na espasyo, pwede tayo magtanim ng mga gulay. So, ako gusto ko rin yung mga ornamentals, ng mga cactus, succulents. Pero because of my work na talagang full time, kahit na Sabado at Linggo, may trabaho ako. So, naisip ko gulay na lang. Ayan. Gulay naman itanim. Ayan, diba nakakatuwa. Ito kasi dati, ang nakatanim dito, puro ganito, santan. Santan yung mga nakatanim dito dati. Kaso nung nag-road widening, tinamaan tong lugar na to. So, kailangan nilang tanggalin lahat ng nakatanim dito. So, ang pinapalit namin lagi is gulay. Si Amang masipag magtanim ng gulay. Si Amang kasi ay isang magsasaka. So talaga magaling din siyang magtanim. So yan. Siya yung talagang nag-aan nitong mga gulay na to. So yan guys, sinare ko lang. Sinare ko lang yung suman po. Ayan, may nagtitinda pang suman. Suman ano po yan? Suman po mureko, sumang sige po. Pagbilan po niyan para po may baon ako. Ayan, sige po, bibili muna po ako ng suman, tapos balikan ko po kayo. Isang suman lang po, nanay. Ayan. So yan guys, ganito talaga sa probinsya. Lahat, pagkakakitaan, basta sa mahusay na paraan. Ayan, si nanay, siya yung gumagawa nitong suman. Sumang kulay violet, I forgot the name. Pero isa Marruecos, yung isa yung antala pala. Yun yung tawag pala dito. So, yan guys, diba sabi ko nga sa'yo, dito sa probinsya, basta masipag ka, madiskarte ka, mabubuhay ka. Hindi mo kailangan mangdamang, hindi mo kailangan. So, yan, titigan natin ang bukid. Ayan, ang dating bukid ay ngayon ay bakanting lote na lang siya. So, sa gawi doon, makikita nyo yung maliit na yun. Ano yun? Yun na yung bypass. Yun na yung papunta sa NLEX. So, kaya naging mahal na rin yung lote dito sa may amin. So guys, yan, sinare ko lang po yung bago naming tanim dito sa paligid. So tandaan natin, every gising is a blessing. Thank you for watching. Bye!